Purihin po ang Diyos. We are blessed. Amen. Kasi po, ayon nga sa ating kinantagan, gano'ng kabuti ang Panginoon. He is a miracle worker, promise keeper. Amen? And that is who you are, Lord. Sa ating buhay. No, I was just reminded also nung sa ating mga inawit, para bang nagpapakilala sa iyo ang Diyos sa awitin pa lang na sinasabi niyang, when you hit the dead end, nandyan ang Panginoon sa buhay mo. Para bang sa akala ng tao, katapusan mo na. O para ba sa akala mo ay, Lord, ano na nangyayari? Bakit ganito ang buhay ko? Pero meron lang palang gustong isabihin sa iyo ang Panginoon. Pagkilala natin ang Panginoon, all we need to do, just humble our hearts to God and then pray. At makikita mo, may layunin ng Diyos. Bakit niya pinarana sa iyo yung ganong kalaking pagsubok ng buhay. Amen? Lakabakan po natin ang Panginoon. And by the way, thank you po on behalf of the leadership. Thank you po sa maraming salamat, Panginoon, at sa ating mga kapatid na nag-celebrate po ng Appreciation Month for all the pastors and for the leaders of the church. Kasi for all we know that marami po kaming pagkukulang, subalit ito po ay pupunan ng Panginoon. So, salamat po sa inyong pong appreciation at ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kasi dinala niya ako sa iglesyang ito. Alam naman natin lahat, we are all foreigners in this land, no? Tayo ay foreigner, no? Tayo ay lahat ay dayo, subalit sa biyaya po ng Panginoon ay nagsama-sama tayo sa iglesyang ito. At bumilang ng taon. Bakit bumibilang ng taon na tayo na magkakasama? Kasi nararamdaman natin yung pag-ibig sa isa't isa. Nararamdaman natin na hindi tayo, pag tayo ay mayroong pagdurusan, hindi tayo sinisipa pababa, kundi tayo ay hinihila pataas. So we are part of it, church. So maraming salamat po sa inyo. Dahil tulad ng mga patotoo ko noon, nung bago po ako sa church, dun sa lumang church ng Abu Hamor, nagluluto po kami sa mga men's. Tapos, nandun ako sa pulpit, natutulog kami. Hindi naman ako nasabihan na magdala ka ng kumot kasi malamig yung hall. Suddenly, habang natutulog ako doon, siguro nakita niya, nakabaluktot ako sa liit ko to, nakabaluktot pa ako. So, gano'n nakaliit yun. Sabi ko, giniginaw to. Someone gave me a blanket. Hindi ko alam, natutulog ako. Binigyan niya ako ng blanket. And then para bang I feel the caring spirit. Sabihin mo ng maliit na bagay. Napakaliit na bagay. Pero alam mo, sa taong tinulungan mo, malaki yun. Amen, mga kapatid? Sabihin mo na napakaliit na bagay yung binigay mo. O ginawa mo, sa tingin mo. Pero sa taong tinulungan mo, mga kapatid, napakalaki nun. Kaya magpatuloy tayo dun sa ganong spirito ng pagtutulungan sa isa't isa. No? Ngayon po, tapos na yung patotoo ko, umibilang po yung oras ko. So, mag-umpisa na po tayo. Okay. Okay, so, ating pong theme for the month, hold on tight to the Lord. No? As we hold on tight to the Lord and to His promises, a true follower of Christ must stand firm on the gospel of truth and be of courage and strong. Amen? Kasi po, binabasa ko sa inyo, total dito po yung ating topic. Ito lang po yung ating tema. So, should you all stand up and pray? Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord God, for this day. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong awa. Salamat sa inyong grasya, Panginoon, Lord God, na laging nasa amin, Panginoon, Lord God, throughout of our life, Panginoon, Lord God, na hindi mo kami pinababayaan, tunay na ikay Diyos noon pa man hanggang ngayon. Hindi nagbabago. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming hawakan. Patuloy po kami pangunahan, Lord. May nakikita kang karumihan sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga pagsalansang, Panginoon, Lord God. Lord, mga bagay na pinagagawa mo na hindi namin nagagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, at dalangin namin na malayang kumilos sa inyong Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Sa umagang ito, patuloy po kaming turuan. Buksan po aming puso't isipan, Panginoon, Lord God.
aming spiritual eyes, spiritual ears ay buksan mo, Panginoon Lord God. At ikaw po mangusap sa aming kalagitnaan. Purihin ka, dakilain ka, luwatiin ka sa pangalan ni Jesus, sa pamidalangin. Amen, amen. Pwede na po tayong upo. Okay, purihin po ang Diyos. As we hold on tight to God's and His promises, of course, totoo po ang lahat ng yan. Ang Panginoon ay siya makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Kanino tayo mananangan? A true follower of Christ must stand firm. Kasi po, alam naman natin na kapag marami kang bunga, marami mambabato sa'yo. O pagka ikay para bang something like nakasusunod ka sa Panginoon, nandyan ang kaaway lagi nakakabantay sa'yo. So, must stand firm. Saan po? Sa gospel of truth, katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag kang panghinaan loob. Be of courage and be strong and strong. Okay? Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Lagi po tayo mapagmatsyag sapagkat ang kaaway ay parang leong umaatungal na lagi po naghahantay lamang ng pagkakataon upang tayo ay magkamali. Huwag nating bantayan ang ating kapwa, bantayan natin ang ating sarili. Stand firm in faith, be courageous, be strong. Ito po ang ating topic sa umagang ito. It's all about accountability. Habang tayo po ay nananangan sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga pangako, what is our part on this? Paano po natin pinanghahawakan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba ay accountable sa ating mga ginagawa? Tayo ba ay responsable bilang isang Kristiyano na dadala mo ang pangalan ni Kristo, hindi na ikaw? In Matthew chapter 12, verse 36 to 37, it says, I'll tell you on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by words you will be justified, and by your words you will be condemned. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sa bawat salitang lumabas sa ating bibig, tayo po ay hahatulan ng Panginoon. And in Ecclesiastes, actually 12 to, hindi to 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. For fear God and keep His commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret things, whether good or bad. Sino po nagsalita nito? Si Haring Solomon. Amen? Sapagkat lahat ng ating ginagawa ay darating ang panahon, it will bring into judgment. Hahatulan po tayo ng Diyos. Nakatakot, no? Parang ako nga, sabi ko, should I preach accountability? Para bang, paano bang paliwanag ito? Mahirap siyang i-preach kasi alam mo na somehow, somewhere, nakagawa ka. No? Noon, nung hindi mo palubusang kilala ang Diyos, alam mo marami kang nagawang mali. But, habang tayo ay lumalapit, habang tayo ay naliliwanagan ni Kristo, we are accountable, mga kapatid. That is the truth, mga kapatid. Totoo to. At darating ang panahon, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. At yun ang isa sa pinakamimiti ng tao ay ang pagbabalik ng Panginoon. That's our hope. Amen? Sabi sa Bible, faith, love, hope, ay mananatili, and the greatest of that is love. Bakit po? The love of the Father gives Jesus Christ para tayong mga tao ay magkaroon ng faith. Pagkatapos mo magkaroon ng faith, meron kang hope through the power of the Holy Spirit na nagpapaalala sa iyo yung resurrection ng Panginoon. That is our hope. Na pangakong babalik siya. Amen? Tahimik kayong lahat. What is our personal responsibility? Alam ko maraming mga asawa ngayon natataas ang kilay. Maraming babae ang, kala mo Sino tayo? Sapagkat sabi nga, nung sinabihan po kami magpapastor, we are candidate to being a pastor, tinanong ko po aking asawa.
Sabi ko, ikaw makakapagsabi niyan kung ako'y karapat dapat maging pastor o hindi. Tinanong ko rin po yung aking mga anak. Kung meron kayong tutol o meron kayong mga hinaing o diskusyon, I will not going to accept it. Kasi kung sino man ang makapagsasabing kung sino ako, ay kayo yon. Sapagkat kayo ang laging kong kasama. Pagkamat nasa abroad ako, no? But communications keep us together, mga kapatid. Sino tayo as a father? Sino tayo as a husband? Sino tayo as a wife? And sino tayo as a mother? Kasi madaling magbalat kayo, subalit sa loob ng ating tahanan, tayo makapagbalat kayo. Amen? May mga nakangiting tatay. Teka, mamaya na yan. Okay? As a father, as a husband, as a member of a family and every household, each member of household has responsibility. Amen po? Each member. Unless border ka, wala kang responsibility. But kung member ka ng household, meron kang responsibility. Unless, wala ka pa sa tamang pag-iisip. O hindi po yung parang kang wala ka pa sa tamang edad or something like maliit na bata na hindi pa lubos na nakakaunawa. Subalit kung ikaw ay nakakaunawa na, ikaw ay may responsibility. Amen? Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, nagsasalita ako tulad ng isang bata, nag-iisip ako tulad ng isang bata, nangatwiran ako tulad ng isang bata. Nang sumapit na ako sa hustong gulang, tinalikuran ko ang mga bagay ng pagkabata. Ano ba yung pagiging bata? Childish behavior. Patampuhin. Amen? Paano ba? Madamot. Da? Bata, hindi mo naman tinuruan yun. Natural na madamot yan eh. Akin yan, akin to. Diba? Selfishness. At marami pa. Walang responsibilidad. Yan ang bata. When we reach our maturity, pagdating po ng sapat na gulang, ang bawat isa po nagkakaroon ng sapat na pangunawa. Lahat tayo dito ay meron pong sapat na pangunawa. Amen? Sino bang walang sapat na pangunawa? Meron, no? Taas natin ang kamay. Meron tayo? Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang bawat tao ay nagkakaroon po ng responsibilidad at pananagutan. In our Christian life, meron po tayong pananagutan sa Panginoon. As a father, we need to teach them the ways of the Lord. Amen? Kailangan natin sila i-guide. At wag natin sila, kasi kung walang magtsatsaga sa mga bata na yan, sino pa? Hindi magtsatsaga na kapitbahay natin yan. No? Kaya ngayon kakulitan ng mga anak natin, no? Hayaan siya maging makulit. Pag may sakit na yan, nakahiga lang yan. Mas gugustuhin mo na lang maging makulit na lang siya. Diba? Totoo yun? Kaysa may sakit siya. Amen? Pagtyagaan yung kakulitan ng mga anak ninyo kasi makulit din tayo nung bata pa tayo. Baka nga mas makulit pa tayo eh. As a husband, sino tayo bilang asawa? Bilang lalaki? To love our wife unconditionally. Ito po hinahanap ng Panginoon. Kahit na meron po tayong mga hindi pagkakaintindihan, meron tayong mga awayan or something like, kasi magkaiba tayo ng pinagkalakihan, magkaiba ng environment. The husband should find time to understand the wife's moods. Kasi ang babae talaga, minsan pabago-bago. May lalaki din naman, kaya mas madalas ang babae. Kasi may hormonal imbalance ang babae. Tayo wala, hindi naman tayo nagkakaroon ng monthly, no? Sila kasi may hormonal imbalance sila. Actually, pinapaintindi sa akin ng Panginoon, bakit nagkakaganon lagi ang aking may bahay? Or minsan ay may nitang ulo, parang ganon. Or something like, nabubugnot siya dun sa gulo ng bahay, o yung gulo ng mga bata. Tapos, nagbasa ako, nag-search ako, sabi ko, yun pala, meron talaga hormonal imbalance sa mga babae. So, ang mga asawa po dapat ay maging patience, lalo na kung pasensyoso tayo sa trabaho dahil kumikita tayo, dapat mas maging pasensyoso tayo sa ating mga asawa. Tapos sa inyo, maraming ngingiting mga babae. Pero mamaya kayo, meron din sa inyo. Amen? We must try to understand our wife's moods, feelings, needs, and fears. Amen? Alam nyo, nung bago pa lang kami mag-asawa ng asawa ko, ng misis ko, meron siyang something like
sakit na bigla na lang siyang hindi makahinga. Sa madaling araw, hindi siya makahinga. Suddenly, natutulog ako, yayakapin niya ako, umiiyak siya. Natatakot siya, sabi niya, ang liit pa nung mga anak natin, baka may mangyari sa akin. Kaya sabi niya sa akin yun. Then, nagpe-pray kami. Nagpe-pray ako, personally, pinagpe-pray ko siya. Tapos binibigyan ko siya ng lakas ng loob. And assurance na sa biyaya ng Panginoon ay makakasama niya yung mga anak niya sa paglaki at magsasama pa kami hanggang sa pagtanda. Hanggang sa, hindi ko naman binabantayan yun, pero hanggang sa nawala yun, yung ganong kanya. Sa tingin ko, para bang something like fear na bumabalot sa kanya na baka ganito, baka ganon. So yung anxiety na bumalot sa asawa ko ay parang nagdala sa kanya dun sa pagsikip ng kanyang paghinga. So through prayer and then lagi ko pinapaalala sa kanya na hindi mo ako kaaway, magkakampi tayo. So magtulungan tayo. Tapos yun nga, you need to understand them not as a weaker vessel. Kasi yun ang tingin ng iba eh. Para bang, yun din ang tingin ng babae na para bang pagka parang minamalit ako ng asawa ko, weaker vessel ba talaga ako? No. Hindi po sila weaker vessel. The Bible not says that the wife is a weaker vessel. But in terms of sa magawain pong panlalaki, of course, tayo yung magbubuhat. Kasi hindi na sila makapagbubuhat, no? Pero yung mga babaeng talagang malalakas, no? Hindi lahat ganon. And husband must protect his wife at all times. Husband, protect your wife. Huwag mo siya ikukwento sa iba. Amen? Huwag mo ikukwento ang kanyang kahinaan sa iba. Huwag na huwag mong gagawin yan. Ito yung isang tanong. Mga lalaki, kaya ba nyo bang ialay ang inyong buhay para sa inyong asawa? Walang makasasagot? Bakit nyo siya pinakasalan? Sabi sa maraming talagang hingiting mga babae eh. Mamaya lagot kayo sa mga asawa nyo pag uwi kayo. Unang tanong, bakit mo pinakasalan ang asawa mo? Dahil ano? Dahil siya'y maganda? Of course, syempre, no? Lahat naman ng mga kababayan, lalo na sa QEC, ang gaganda at ang... Syempre, yung mga lalaki, sabihin natin mga guwapito ba? Guwapings, oh. Dahil ba maganda lang siya sa kanyang kapanlabas na katangian o maraming nagkakagusto sa kanya para siya ay trophy na yun na panalunan. Do not treat us, our wife as like that, no? Para bang trophy ka. At pagkatapos nakuha kita, hindi na kita re-respetuhin. In Proverbs 31 verse 30, sabi dito, charm is deceitful and beauty is passing. Mga babae, lilipas ang ganda. But a man who fears the Lord, she shall be praised. Amen? Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Husbands, tayo po'y nasa abroad, yung mga katulad ko na wala dito ang asawa. Minsan nga, kahit nandito yung asawa, no? Kung may asawa ka na, huwag ka na lumingon sa iba. Amen? Mga lalaki, kung may asawa ka na, huwag ka na lumingon sa iba. Pag nakakita ka ng mga babae na kahit na ito pa ay sabihin natin, ubod ng ganda. Isipin mo na lang. Mo, baka wala ng kaaway yan. Pero ibubulog mo lang ha. Baka marinig ng babae. Sabi, anong baka wala ng kaaway? Masampal ka pa. Amen? Bulong mo lang. Bulong mo sa sarili mo. Bulong mo lang na parang hindi ka matukso. Appreciate the beauty of ng mga ginawa ng Panginoon. Siya isa sa mga ginawang maganda ng Panginoon. Subalit, hindi dapat tayo mag-iba ng isipan tungkol sa ating asawa. Or, hindi ito katulad ng isang pagkain, no? Sabi nilang pagkain na paglagay mong kinakain, madali ka magsawa. Hindi po pagkain ng asawa natin. Huwag natin ikukumpara doon. No? Na para bang pag in-order daw ng iba, parang mas masarap yung order ng iba kaysa sa in-order mo. No, hindi po ganun yun. No? We need to love them as Christ loved the church. As Jesus gave His life for the church. In Ephesians chapter 5, verse 25, husband, love your wife just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Tanungin niyo ang sarili mo, kaya niyo bang
mamatay para sa inyong asawa. Katulad ni Kristo na namatay para sa kanyang iglesia, para sa kanyang church. Ngayon, ano nangyari? Lumilipas po yung romantic love sa bawat mag-asawa. Pagka dumating po yung panahon na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, pag dumating po yung panahon, para ba nagsasawa ka na, balikan mo yung unang pag-ibig. Balikan mo kung ang dahilan, bakit mo siya pinakasalan. Bakit mo siya minahal. Balikan mo yun. Alalahanin mo yung panahon na sinuyo mo siya. Pinagtrabaho mo, pinag-igip mo pa siya. May poso pa ba kayo nung araw? Pinagposo nyo. Diba? Yung iba, nagdadowry pa. Para lang mapasagot mo siya. Balikan mo yung mga araw na yon. At babalik yung unang pag-ibig na meron ka sa kanya. Amen. Sapagkat tumatanda po tayong lahat, maging ang babae, nagbabago ang kanyang itsura, nagbabago ang katawan, pero hindi natin sila dapat mahalin dahil sa kanilang kabataan. Paglipas ng kabataan, wala na. Papalitan na natin sila. No, hindi po ganun yun. God wants husbands to love their wives with sacrificial, selfless, and unconditional love. Amen po? Sapagkat, sabi ni Paul Washer, treat your wife better than treat anything or anyone. That's your first ministry. To love her the way that Christ loved the church is a huge calling. If you failed at that, you have failed at everything. Kaya minsan, ang hirap ng panalangin, yung para bang minsan feeling mo, Lord, bakit parang ang layo-layo mo sa akin? Yung pala yung asawa mo ay namamaltrato mo or something like na pagsalitaan mo na hindi maganda. Pag nanalangin ng babae, actually malakas ang babae, no? Si Adan na nagkasala, no? Si Eva ang nagkasala, unang nagkasala sa lalaki, no? Pero si Adan ang kasi siya yung pinagbilinan ng Panginoon. Actually, si Adan ang pinagbilinan ng Panginoon. No? Mga kapatid, if we fail to treat our wife just like Jesus Christ treat the church, meron tayong problema. Amen? That's why, unconditionally, ang sinasabi po ng Panginoon dito. If you failed at that, you have failed at everything. Amen po? But, sa mga asawa, ito po yung isang bilin. The wife should be submitted to the Lord and to their husband. Ephesians 5:22-24. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Huwag nyo rin po sila ikukwento sa iba. Kung malakas maghilig ang asawa nyo, huwag nyo ikwento. No? Huwag nyo po ikwento yung bawat kahinaan o pagkukulang ng bawat isa. Sapagkat, in verse 21, sinabi dito, it says, be subject to one another out of reverence for Christ. Because in the eyes of God, you are one. Husband and wife ay iisa. Amen? Iisa lang kayo sa tingin ng Panginoon. Kaya kapag ang isa sa inyo ay may problema at may sama ng loob, may problema kayo sa Panginoon. May problema kayo sa Diyos. Okay? Maya na yun. You need to pray together to help each other grow. Huwag niyo pabayaan na para bang, o kaya sa inyong mga anak, huwag mong pansinin niya nanay mo, ano lang yan, nadaldal lang yan. No, yung ganon? Huwag ganon. We need to pray and help each other grow. Magtulungan po tayo. Kasi kung magagawa natin to sa ating pamilya, magagawa natin ito sa iglesia. Amen? Kung hindi natin ito nagagawa sa ating pamilya, isa lang yung asawa natin eh. Hindi pa natin magawa. Paano pa natin magagawa? Paano? Mga kapatid, communication is the key. Kailangan meron tayong laging communication sa ating kapatid, sa ating asawa. Lagi tayong open communication. Sabihin mo kung meron ka mang sama ng loob, but say the truth in love.
Saying the truth without love is dangerous, mga kapatid. Always saying the truth in love. Know our wife's needs. Sinabi na kanina, no? Physically, emotionally, pag umiyak po ang asawang babae, may problema po tayo kay Lord. Amen po. I will say you who you are sa boses ng iyong asawa, sa bibig ng iyong asawa. Sino ba? Sino ka? No? That is our first ministry. I don't know, yung iba ay sa atin, of course, iba-iba po ang kalagayan ng ating buhay, no? But there's always, para bang, lagi pong merong sinasabi ang Diyos. Kung ikaw ay ikaw ay battered husband or battered wife, may ibang sitwasyon na naranasan sa'yo, and let you deal it with the Lord, no? Marami po talagang mga instances na naghihiwalay po ang mag-asawa. Subalit for those na hanggang ngayon ay magkasama sa pagtanda, ay cherish nyo po yon kasi hindi lahat talaga ay dumaranas ng mga ganong bagay. So, but for those na magkaroon po ng mga issues about marriage, so mas maganda pag-usapan yan through counseling, talagang true marriage po yung meron, pero wag po kayo mag-alala dahil nakatingin pa rin po ang Diyos at hindi pa rin po kayo pinababayaan ng Panginoon. You just need to listen to the word of the Lord and then just follow what the Lord will lead you, no? Kasi po ating pangalawang pag-uusapan ay integrity. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Kung gusto mong pagpalain po, maging ang iyong mga salinlaya at iyong anak, must walk in integrity. And in 1 Samuel 26:23, the Lord rewards each man for his integrity and loyalty. Even though today the Lord delivered you into my hand, I was not willing to extend my hand against the Lord's chosen. Sabi po ni David, nung dumating ang pagkakataon na pwede na niyang patayin si Saul, no? Dahil siya na yung piniling hari, hindi po niya nilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Hinayaan niya ang Diyos na kumilos. Bagamat papatayin siya nung taon na to, hindi po siya gumanti. Pinakita lang dito na si David, from the start na kanyang pagtawag sa kanya ng Panginoon, he is a man of integrity. May pagkakataon na makagaganti ka na. No? Pero hindi mo ginawa. Kasi, sabi niya dito, the Lord rewards each man for his integrity and loyalty. How do we want to be remembered for those who we love? How do we want to be remembered sa ng ating pong mga minamahal kung tayo ay lumipas na or sumakabilang bahay na, anong buhay na? Hindi po bahay, buhay, sumakabilang buhay. The greatest inheritance we can live is a life of integrity. And this is the legacy of faith that comes from living a life of truth. Mahirap po ito sa totoo lang. Para ba ikaw'y tumutulay sa lubid. Sa totoo lang po. I'm asking the Lord, Lord, should I preach integrity? But somehow, somewhere, I also failed at that. Hindi ba ako kumuha ng papel sa opisina, sinulatan ko, pag-aari ng opisina yon? Somehow, tayo ay nagkulang. And then I prayed to God. Sabi ko, Lord, but dapat wala itong integrity na ito. Suddenly, nung gumagawa po ako ng PowerPoint or nung natapos yung outline, para bang walang pumapasok sa isip ko. Lord, I'm praying and reading the Word. Suddenly, bumaba ako, lakad ako. Ang exercise ko kasi sa trabaho, from 34th floor, nilalakad ko po yung hanggang ground, pababa lang. Hindi po kaya ng paakyat. So, ginagawa ko siyang exercise. When I'm walking, nagmumuni-muni po ako kasi hindi po ako nagmumuni-muni na katulad siguro ng iba na nakaupo, nag-iisip ka or something like, gusto ko naglalakad ako. Habang naglalakad ako, when I'm walking, para bang nakikipag-usap po ako sa Panginoon. Nung bumaba ako doon, then suddenly, para bang, sabi ko,
pwede kong isunod, Lord, sa personal responsibility. And that is integrity. Hanggang sa sabi ko, sige Lord, kasi ang integrity is the quality of being honest, and hindi lang po honesty. Integrity is having a strong moral principle, acting in accordance with your beliefs. What's the key to integrity? Being honest, reliable, consistent in your actions. Kung consistency ang pinakamahirap dun eh. Yung consistency. Upholding ethical standards, taking responsibility of your mistakes. That is integrity. Kapag nagkamali ka, you are responsible to stand na i-correct ang iyong pagkakamali. Hindi ka mananatiling mali. At hindi ka maninisi, katulad nung ginawa nung unang panahon. Sabi niya, kasi po yung ahas, nilinlang ako. Yung babaeng binigay nyo, kasalanan nyo, Lord, binigay mo sa akin yung babaeng to, nilinlang ako. Di ba? Sinisi nila. Nanisi sila. At nung hinahanap na sila ng Diyos, anong ginawa? Nagtago sila. Bakit? Kami hubad. Hindi pa rin sila umamin. Di ba? Hindi sila umamin? Sinabi nila, kasi po kami hubad. Bakit? Kumain ba kayo ng bunga ng aking pinagbabawal? Sabi ng Panginoon. Hindi pa nila inamin eh. Tinanong pa sila ng Panginoon. Kasi po, siya. Part of integrity is taking responsibility of our own mistakes. Stand on it. Treating others with respect and key ways to show integrity. Many Christian ministers failed in this. Actually, yung iba, namatay na po bago lumabas yung alihim. No? Hindi po tayo mababanggit ng pangalan sa pulpit. But many Christians, alam po ito. Sa Christian world in the US, alam ito. Paano mo pa magpatatanggol lang yung sarili? Patay ka na eh. Totoo ba yun? So, we're not to judge. But let it be a lesson for everyone. No? Now, wala tayong magagawang lihim sa paglilingkod sa Panginoon na hindi lalabas. Ginawa mo ng lihim, ilalantad ka ng Panginoon. Wala po tayong magagawang para bang kayang itago. Darating ang panahon. Palilitawan po ito ng Panginoon. Yung iba, bumaba na po sa pulpit because of infidelity. Amen? One of the pastors nung pandemic ay everyday ay napakikinggan ko siya habang ako'y nasa trabaho. Every devotions niya. And then suddenly, news came na kanyang estudyante sa Bible school. Nothing is like personal, wala pong nangyaring para bang something like deeper than sex or something like sexual immorality. Wala pa pong ganon. Ang nangyari lang ay nagkaroon ng parang romantic connections yung dalawa. Kanyang estudyante at kanyang tagapagturo. But still, nung nabulgar po yun, bumaba po siya sa pulpit. Sikat na preacher. Tapos, actually nagulat nga ako nung nawawala na yung kanyang devotions, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga preachings. He's a Baptist pastor. And I believe na ang balita sa kanya ay nagpailalim po siya sa disciplinary action. And he's taking full responsibility po sa kanyang mga ginawa. So, I believe restitution will come. So, darating po yung pagtutuwid ng Panginoon. But even po sa maliit na bagay na yon, nakita ng Panginoon kasi yung heart na para bang nawala po yung credibility to preach the word. Napakabigat po kasi bilang isang preacher na preaching this you teach these teachings and then suddenly hindi ikaw ang hindi nai-apply sa iyong sarili. Unang-una po kasi bago mo ituro ito, ginigisa ka nito para bang dinudurog ka muna ng mga bagay na ito, mga itinuturo mo. Kaya nga kung may makikita po kayong pastor na mayabang, ano po yun, hindi niya sila sa puso kanyang tinuturo. Kasi hindi ka magiging mayabang kapag ikaw muna ang sinuturuan ng Diyos. Hindi ka magiging mapagmataas kasi alam mong meron kang pagkukulang. Kaya mga pastor dapat, bagay, wala namang mayabang na pastor sa QEC, no? Ano lang, cute lang. Okay?
He who walks with integrity walks securely. But he who perverts his ways will become known. Ito po yung sabi dito na hindi kailanman tayo makapagtatago sa harapan ng Diyos. When we live a life of integrity, we rest assured. We don't have to worry about being found out. Hindi tayo matatakot. There's nothing to fear na baka lumabas o baka mamaya lumabas yung anak ko sa labas. Ay, ganun ba? Baka mamaya meron pala akong anak sa labas. Yung ganun. During my ministerial years, ganun. Diba? Alam mo, I struck me last week. Meron po akong kapatid na nakasharing doon sa Ruways. Pag-usapan namin to. Tapos, sabi ko, Lord, para bang hindi siya mawala-wala sa isip ko. Kasi po, sa totoo lang, ang daming ministers na, and that's also my fall down nung nangyari po ito sa church namin sa Pilipinas, na naikwento ko na to sa inyo, nung ang aming isang pastor ay kumahayo siya kasama po isang youth. Suddenly, nagka-problema sila magkasawa. Yung pala ay something happened between them kasi nga para bang lagi sila magkasama, babae, lalaki. Tapos, still not to judge them. Pero nung nakita ko po yon, sabi ko, Lord, paano pa kami ng mga member lamang na, sabi, sa leadership din po ako noon. Sabi, pero walang posisyon, di po ako pastor. Nasa leadership kami as a prayer warrior, as a, like a decision na parang bang body ng church. Tapos, sabi ko, kung yung pastor na nalaglag nalaglag. Sabi ko, paano pa ako? May asawa ko, Lord, I will concentrate to my family muna. Tapos, kasi naging Sunday worshiper na lang po ako. Ma-attend ako sa church every Sunday. Minsan wala. Then suddenly, dinala po ako ng Panginoon dito. Sa akin pong pag-iisa, malayo sa aking asawa, malayo sa aking pamilya. Napakahirap. Alam niyo naman yun. Alam niyo sa mga bachelors. Then the Lord, sa akin pong parang struggles, muli po ay kinausap ako ng Panginoon na ito nga, dinala niya ako sa inyo sa iglesyang ito. At maraming, kumbaga, yung pagsubok na yon na dumating po sa akin, ay yun din po yung nagpagising sa akin na huwag ka manatili doon sa sa takot mo na baka mamaya mangyari ito sa'yo. Huwag ka manatili doon sa fear. Huwag ka manatili doon sapagkat sapat ang kakayanan ng Diyos para paglabanan mo ito. Pinaalala sa akin ng Diyos kagabi, sabi ko, Lord, I will speak integrity. Paano po, ako po'y mahina, ano po ang aking gagawin? The Lord reminded me about Paul's thorn in the flesh. 3 times he prayed, pero hindi inalis ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. In my weakness, mararamdaman mo ang strength ng Panginoon. Sa iyong kahinaan, huwag kang tumingin sa kahinaan sapagkat mararamdaman mong ang biyaya ng Diyos ay laging nariyan para sa atin. Amen po? We are not to do what the flesh is bringing, mga kapatid. Hindi tayo para bang kung ano lang yung dumating. We just go with the flow. We must stand in the truth of the gospel of Christ. Mananatili tayong matatag. Sapagkat sinasabi natin kung tayo ay naki Kristo, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. 2 Corinthians 5:17. And in Romans chapter 8 verse 9, but you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Every one of us here have a Spirit of God living in us. Ang kailangan lang ay magpailalim tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Para dito po tayo makontrol ng ating sinful nature. Sapagkat kung paglalabanan ninyo ang sinful nature, matatalo ka. Paglalabanan mo through the flesh, then also na, hindi ako titingin. Ganun, no? Or something like, hindi ko dapat gawin to. Kneel down and pray. Diba? Yung mga alagad ng Panginoong Isus, nung siya'y nanalangin, nabutan niya natutulog. Para mapaglabanan mo ang tukso, you need to pray. The spirit is willing, but the flesh is weak, mga kapatid. We are not controlled by our sinful nature. Let the Spirit control us, mga kapatid. And it is the reason we must have an accountability partner.
A partner that's humbled in heart. Yung pong partner na alam mo hindi chismoso, ha? Baka mamaya, yung, no? Kaya nga tayo mga kasama, dapat di tayo chismoso at chismosa na ikinukwento natin sa iba. Yung ating mga kapatid. Mga kapatid, we need accountability partner. We need someone to mentor us. I am accountable to you and you are also accountable to me. Amen? Pwede ba yun? To remind us also. Bakit po? Kasi meron po tayong mga blind spots. Merong mga bagay na hindi natin nakikita sa ating sarili. Amen? Minsan, hindi sinasadya nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Hindi sinasadya nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Our accountability partner will say that to us in your face na hindi sasama loob mo na para bang sino ba to na mas marunong ka. Hindi po. Because he is our accountability partner. Ang mga pastor po ay mananagot sa bawat tupang nawala sa iglesia ng Diyos. Subalit kayo rin ay may pananagutan. Ang mga tupa ay may pananagutan din. Ano po yun? Pananagot dapat natin gawin. Ipanalangin ninyo ang mga tumatayo dito sa harap at ipanalangin ninyo yung mga accountability partners ninyo. Amen? Sapagkat prayer works talaga. Sa panalangin natin ito, tinutulungan natin ang ating mga pastor na makapagpatuloy sa biyaya po ng Panginoon. We need your prayers, mga kapatid. Sabi nga doon sa kausap ko nung last Friday, pray for us also and I will pray for you also. Kako sa kanya. Kasi we are one in the eyes of God. We are the church. Hindi niya individually ang tingin niya sa atin. Meron tayong individual salvation, pero as a church, we are one. We are one body, mga kapatid. Actually, wala na akong oras. Meron pa akong isang point. I just want to say also this one. No? What's supposed to be a disciple that follows Jesus hides something in his heart. Sino po ito? Binigay din example ito last Friday ni Pastor Abner. Yung pong nagbuhos ng pabango si Maria. Mamahaling pabango. Diba? Merong isang alagad na nagsabi, bakit hindi na lang ito binenta at ibinigay sa dukha ang pinagbentahan? Sabi ni Jesus, habang panahon ninyong kasama ang mga dukha, hayaan yung gawin niya sa akin to. Habang panahon. Subalit, ganun ba? Yun ba yung talagang layunin ng alagad? Na para ipamigay sa dukha ang pagbebentahan ng mamahaling pabango? In verse 6 doon, sabi niya, now Judas said this not because he was concerned about the poor. Hindi siya concerned sa mahirap. But because he was a thief. As keeper of the money box, he used to steal what was put into it. Alagad yun ng Panginoong Yesus. Kasama niya. Napakikinggan niya lagi ang turo ng Diyos. Subalit, ano nangyari? A disciple, a follower turned into disappointment and disgrace. Sapagkat sa paglilingkod po sa Panginoon, alam ng Diyos, kilala niya si Judas na gagawin niya yun sa kanya. Subalit, hindi niya tinanggal kagad sa 12 disciples niya. Hinayaan niya siya doon. He served Jesus to fill his belly and to satisfy his purse. Yung kanyang bulsa. At masatisfy ang kanyang kagutuman. Ang Diyos niya ay ang kanyang tiyan na para lamang siya ay magbigyan ng kanyang mga pangangailangan. Hindi po genie ang Panginoon. We serve Him because He died for every one of us. He takes the wrath of God para po tayo ay magkaroon ng buhay. Kung sa atin po babagsak ang wrath of God, we are finished. We are done. Pero tinanggap niya yon. We serve Him because of gratitude. Because we love God. Dahil sa ginawa niya sa ating buhay. Kaya mga kapatid, hindi ko ito naisulat, no? 1 Corinthians 6:12-13.
All things are lawful for me, but not everything is beneficial. All things are lawful for me, but it will not be controlled by anything. Food is for the stomach and the stomach for the food, but God will do away with both. The body is not for sexual immorality, but for the Lord. And the Lord for the body. Kaya sinabi niyo sa 1 Timothy 2 Timothy 2:22, ano yun eh, sino nag-TNO? Ano yun namin, lagi namin pinaglalokohan ng mga TNO classmates ko. Yeah? Flee from sexual immorality. Dahil kabataan ka, dapat ba ay maging mapusok ka? At hindi lamang po ito para sa kabataan. Patalam naman natin ang kabataan ay parang sa kanila ay wala nang bukas. No? You will do what you want kabilang bata. Flee from sexual immorality. Sapagkat pag ginawa mo na to, sabi nga ng TNO noon, I am an engineer, magkaroon man ako ng kabit or something like magkaroon ako ng iba, I'm still an engineer. I'm a professional doctor. Magkaroon man ako ng iba, doctor pa rin ako. I'm a pastor. Magkaroon ako ng iba, pastor pa rin ba ako? Dapat kung meron pa ba akong kredibilidad na tumayo sa harap ninyo kapag ginawa ko ang mga bagay na ito. Do not let those pansamantalang kaligayahan at para dun sa walang katapusang pagdurusa, mga kapatid. Huwag mo po natin ipagpalit. Huwag po natin ipagpalit yung biyaya at grasya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Sooner or later, we are accountable of every deeds and every words that we have spoken. Actually, dito na po tayo magtatapos. Hindi ko na po itatakal yung isang I have a hint na baka hindi ko matapos yung third point. Pero binigyan ako ng Panginoon ng hint na matatapos ako dito. Kasi gusto ko pong iwan dito sa inyo na itong verse na to. In 2 Timothy 2:15. Make every effort to present yourself before God as proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately. Mga kapatid, alam kong hindi natin kaya to sa totoo lang. Sa ganang atin, hindi po natin ito magagawa. Sa ganang atin, marami tayong pagkukulang. Bukas pangalawa, when we say, I can do that, when we say, napaglabanan ko na yan, bukas pangalawa, magagawa mo yung mga bagay na yun. Sapagkat, when we say, parang naglaki na dahil nakasusunod ka, parang feeling mo ay nakasusunod ka sa Panginoon, tomorrow you will fail. Kaya sabi dito, as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth, which is the message of truth, before we teach it, we meditate it. Before we spoke the words, bago pa natin sabihin, ay iginisa na tayo ng salita na ito. Dinurog na tayo ng salita ng Diyos para hindi tayo magmalaki sapagkat walang karapat dapat. Lahat tayo ay nalaglag, lahat tayo nagkasala at walang umabot sa panuntunan ng Diyos. But ang biyaya niya ang siyang nagdahilan kung bakit tayo nakatatayo sa Kanya. It's not on our own effort. That's why kailangan natin magpailalim sa kapangyarihan ng Espiritu. Mapaglalabanan natin ang laman sa pamamagitan lamang po ng Espiritu. Tinuro ni Bishop kagabi, put on the full armor of God. Be ready because our enemies is not flesh and blood. It's the principalities of heaven. Mga principalities sa impapawid. Hindi natin alam kung gaano tayo nililigtas ng Diyos sa kapahamakan. Kung paano tayo inilalayo ng Diyos sa mga pwedeng gawin sa atin ng dyablo. Hindi natin nakikita ang mga spiritual na bagay. Subalit, dahil nasa kamay tayo ng Diyos, kapag tayo lubusang magtitiwala at ibibigay natin sa Kanya ang ating pananampalataya, hindi niya tayo bababayaan.
promised us na any tribulations na pwede nating danasin sa mundo na ito, kapag siya ay ating Panginoon, napagtagumpayan na niya ito. Amen? Kaya sinabi niya, peace I leave with you. That peace na hindi kayang bayaran ng pera. Ano man ang mangyari sa'yo, whether live or die, mabuhay ka man o mamatay, sa iyong pagkain, sa iyong mga ginagawa, sa iyong pagtatrabaho, ginagawa mo ang lahat na ito para sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. Palakapan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito. Panginoon, patuloy po kaming samahan, patuloy po kaming gabayan. Lord, alam po namin, somehow, somewhere, Panginoon, Lord God, we failed. Panginoon, Lord God, kami nagkukulang. Panginoon, subalit, Panginoon, hindi na po kami tumitingin sa aming kahinaan. Ang titingnan namin na iyong biyaya na lagi mong binibigay sa amin sa araw-araw, Panginoon, Lord God. That's why we need to understand you always, Panginoon, Lord God. To maintindihan namin yan yung layunin, lalo namin makita, Panginoon, na yung kalwartian, Panginoon, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, kami makasunod sa inyong pong biyaya, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa inyong salita. Lord, thank you for this church, Panginoon, na binilagay mo, Panginoon, Lord God, sa amin. Binigay mo sa amin, Panginoon, Lord God, upang kami, Panginoon, ay magsama-sama, Panginoon, Lord God, na magtulungan, Panginoon, Lord God, sa aming paglakad, sa inyong katwiran, Panginoon. Patuloy na maging accountable sa isa't isa, Panginoon, Lord God. At kung kami man ay dumating ang panahon na kami disiplinahin, Panginoon, magkaroon ng discipline, Panginoon, Lord God, na hindi po kami magtatanggol sapagkat we are responsible, Panginoon, Lord God, sa amin pong mga ginawang mali, Panginoon. Tatanggapin namin, turuan po kami tumanggap na aming mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon, Lord God. At bigyan mo po kami, bawat isa sa amin, Panginoon, ng humble heart, Panginoon, Lord God. Lagi nagpapakumbaba, Panginoon, Lord, lagi nagpapasakop sa iyong kabanalan, Panginoon, Lord God. Na lagi nagpapasakop sa inyong katwiran, Panginoon, Lord God. Sa inyong righteousness, Panginoon, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord, sa inyo pong biyaya. Thank you, Father, sa inyo pong awa. At bless your people, bless your church, Panginoon, Lord God. Patuloy mo pong pagpalain ang inyong iglesia. At matagpuan mo po ang bawat sa amin, Panginoon. Sa inyong pagbabalik, Panginoon, Lord God, matagpuan mo po kaming laging handang magpatuwid, laging handang nag-aantay sa inyong muling pagbalik. Nananabik, Panginoon, Lord God, at sa inyong pagbabalik, Panginoon, Lord God, ay kami makikihati sa inyong kagalakan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong pong salita. Patuloy po itong isulat sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Maging aming gabay sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Patuloy po kaming samahan at maging aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord God, na malayo sa amin, ay inyo rin pong samahan, Panginoon. Salamat po sa magang ito. Sa amin pong patuloy ay patuloy ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, sa pamindalangin. Amen. Amen.